Pagbasa mula sa aklat ni Sirach, si David ay hinirang sa lahat ng kalalakihan sa Israel, parang taba na inihiwalay sa handog na iniaalay. Pinaglaruan lamang niya ang leon na wari bisirong kambing at ang mga oso na wari maliliit na tupa. Binatilyo pa lamang siya nang patayin niya ang higante at sagipin sa kahihiyan ang bayang Israel. Pinabagsak niya ang palalong si Goliath sa pamamagitan ng isang bato na ibinala niya sa kanyang saltik. Sapagkat nanawagan siya sa Panginoong kataas-taasan, pinag-ibayo nito ang lakas ng kanyang bisig at napatay niya ang batikang mandirigma ng kaaway upang igalang ng mga bansa ang kapangyarihan ng kanyang bayan. Kaya't tinawag siyang ang nagwagi sa 10,000 at noong igawad sa kanya ang korona ng paghahari, ipinagdiwang siya ng bayan sapagkat hinirang siya ng Panginoon. Nilupig niya ang kaaway na Filisteo at pinasuko sila hanggang sa panahong ito. Nagpasalamat siya sa Diyos sa lahat niyang nagawa. Sa kataas-taasan at kabanal-banalan niya, iniukol ang karangalan. Humabi siya ng mga awit na nagmumula sa kaibuturan ng puso upang ipakilala ang pag-ibig niya sa may kapal. Naglagay siya ng mga mang-aawit at manunugtog upang umawit sa harap ng altar sa saliw ng mga alpa. Pinaringal niya ang pagdiriwang ng mga pista at itinakda ang kanilang mga araw sa loob ng 1 taon. Ano pat umalingaw-ngaw sa tahanan ng Panginoon ang papuri sa kanyang banal na pangalan mula sa pagbukang liwayway hanggang sa paglubog ng araw. Pinatawad siya ng Panginoon sa kanyang mga kasalanan at ibinigay sa kanya ang kapangyarihan magpakailanman. Iginawad sa kanya ang korona ng pagkahari at ipinangako sa kanyang angkan ang trono ng Israel. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Purihin ang Diyos ng lahat, siya'y aking tagapagligtas. Ang Diyos na ito ay ganap ang gawa at maaasahan ang kanyang salita. Siya ay kalasag ng mayroong nasa na naghahanap ng kanyang kalinga. Purihin ang Diyos ng lahat, siya'y aking tagapagligtas. Panginooy buhay, siya'y tagapagligtas, matibay kong muog, purihin ang lahat. Kaya pupurihin kita't aawitan sa lahat ng bansa nitong daigdigan. Ako ay aawit sa iyong harapan. Purihin ang Diyos ng lahat, siya'y aking tagapagligtas. Sa piniling hari, dakilang tagumpay ang kaloob ng Diyos sa kanyang hinirang. Ang pag-ibig niya'y walang katapusan kay David at lahat niyang mga angkan. Purihin ang Diyos ng lahat, siya'y aking tagapagligtas. Mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon, nakarating kay Haring Herodes ang balita tungkol kay Jesus, sapagkat bantog na bantog ang pangalan nito. May nagsasabi, siya'y si Juan Bautista na muling binuhay, kaya nakagagawa siya ng mga himala. May nagsasabi naman, siya'y si Elias, siya'y propeta katulad ng mga propeta noong una, anang iba pa. Sinabi naman ni Herodes nang mabalitaan niya ito, muling nabuhay si Juan na pinapugutan ko. Si Herodes ang nagpahuli, nagpagapos at nagpabilanggo kay Juan dahil kay Herodias. Ang babaeng ito'y asawa ni Felipe na kapatid ni Herodes, ngunit kinakasama niya. Laging sinasabi sa kanya ni Juan, hindi matuwid na kunin ninyo ang asawa ng inyong kapatid. Kaya't si Herodias ay nagkimkim ng galit kay Juan. Hinangad niyang ipapatay ito, ngunit hindi niya magawa sapagkat natatakot si Herodes kay Juan. Alam niyang ito'y taong matuwid at banal, kaya't ipinagsasanggalang niya. Gustong-gusto niyang makinig kay Juan, bagamat labis siyang nababagabag sa mga sinasabi nito. Sa wakas ay nagkaroon ng pagkakataon si Herodias nang anyayahan ni Herodes sa kanyang kaarawan ang kanyang mga kagawad, mga pinuno ng hukbo at ang mga pangunahing mamamayan ng Galilea. Pumasok ang anak na babae ni Herodes at nagsayaw.
Labis na nasiyahan si Herodes at ang mga panauhin, kaya't sinabi ng hari sa dalaga, "Hingin mo sa akin ang anumang ibig mo at ibibigay ko sa iyo." At naisumpa pa niyang ibibigay kahit ang kalahati ng kanyang kaharian kung ito ang hihilingin. Lumabas ang dalaga at tinanong ang kanyang ina, "Ano ang hihilingin ko?" Ang ulo ni Juan Bautista, sagot ng ina. Dali-daling nagbalik ang dalaga sa kinaroroonan ng hari. "Ang ibig ko po'y ibigay ninyo sa akin ngayon din sa isang pinggan ang ulo ni Juan Bautista," sabi niya. Labis na nalungkot ang hari, ngunit dahil sa kanyang sumpa na narinig ng kanyang mga panauhin, hindi niya matanggihan ang dalaga. Kaagad niyang iniutos sa isang bantay na dalhin sa kanya ang ulo ni Juan. Sumunod ang bantay at pinugutan si Juan sa bilangguan. Inilagay ang ulo sa isang pinggan at ibinigay sa dalaga. Ibinigay naman iyon ng dalaga sa kanyang ina. Nang mabalitaan ito ng mga alagad ni Juan, kinuha nila ang kanyang bangkay at inilibing. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ang atin pong relasyon o pakikipag-ugnayan sa Panginoon, hindi po laging madali. Hindi ito isang simpleng diretsyong linya na nakilala natin ang Panginoon at tayo dire-diretso sa ating paglapit sa Kanya. Hindi po ganon. Minsan diretso, liliko, iikot pabalik, tataas, bababa, paikot-ikot. Ang ating relasyon sa Panginoon ay masaya ngayon, bukas malungkot. Mahirap ngayon, bukas madali. Malinaw, nakalilito, iba-iba. Ganyan po ang pakikipagtagpo sa atin ng Diyos at ganyan ang ating pagtugon sa pagpapakilala niya ng kanyang sarili at pagpapadama niya ng kanyang pagmamahal sa atin. May tuwa, may kalungkutan, may pananabik, minsan may takot. May kalinawan, minsan misteryo o kaya ay kalituhan. Katulad po ng kwento ni Haring David. Sa ating unang pagbasa mula sa Aklat ni Sirach ay siya ang bida o paksa. Si Haring David ay isang karaniwan, isang bata na pastol nang siya hinirang ng Diyos para maging hari ng Israel. Pero yung kwento ng kanyang pagkakatawag bilang hari ng Israel patungo sa kanyang pagiging hari at sa pagsasabuhay niya ng kanyang pagkahari, hindi din po naging madali. Hindi isang madali at tuwid na linya ng pakikipagrelasyon sa Diyos. Oo, naroon ang kanyang tagumpay kay Goliath. Pero anong pagkatapos noon? Ang pagkainggit sa kanya naman ni Haring Saul, kaya ang kanyang buhay ay lagi nang binabantaan. Naandun ang kanyang kalungkutan na si Haring Saul at ang kanyang kaibigang si Jonathan ay mapatay sa laban. Sa kanyang pagiging hari, napakadami niyang napagtagumpayan na digmaan. Pero may digmaan din na hindi niya napagtagumpayan. At ang isang matinding digmaan na ito ay hindi ang pakikipaglaban sa mga kaaway na ibang bansa, kundi ang kanyang pakikipagtunggali sa kanyang sariling layaw at kahinaan. Kaya siya'y nakagawa ng mabigat na kasalanan sa pakikipagrelasyon sa asawa ng isang sundalo at ang sundalo'y pinapatay pa o sinadyang mapatay sa giyera. At mula doon sa isang kabiguan ng kanyang kataksilan sa kalooban ng Diyos, si Haring David naman ay nagsisi at nagbagong buhay.
nakalikha na maraming salmo at ang awitin sa Panginoon. At ang buhay, tuloy-tuloy, hindi pa rin diretso, pero maraming iba't ibang kwento. Ganyan din po ang ating kwento sa buhay. Babalikan natin, hindi natin kilala ang Diyos, nakilala natin siya, at mula na siya ating nakilala, okay na ba ang lahat? Alam nating hindi, di ba? Meron din tayong high points, meron din tayong low points, meron tayong pagkakataon nagbubunyi, nagsasaya, at may mga pagkakataon na tayo napapatanong, mahal ba ako ng Diyos? Nakikinig ba ang Diyos? Makapangyarihan ba ang Panginoon? Bakit ito nangyayari sa aking buhay? Dumarating ang sandali na matibay ang ating pananampalataya. Kahit ano pang pagsubok, papahayag natin, praise the Lord. Pero may mga sandali din na pinanghinaan tayo ng loob at namamayani sa atin ang pagdududa. Sa lahat ng ito, sa ating pasikot-sikot na paglalakbay sa buhay, kasama na sa ating hindi laging maayos, minsan ay magulo, at hindi maintindihan na pakikipag-ugnayan sa Diyos. Ang mahalaga ay hindi nawawala ang ating paningin sa kung ano ang mahalaga na ating kahantungan. At yan ay walang iba kundi ang kaharian ng Diyos na sana'y ating matikman at malasap sa buhay na ito at lalo pa sa kabila. Sa ating ebanghelyo, napakinggan din natin ang kwento ni Herodes. Siya ang nais kong bigyang pansin sa pagdinilay na ito, sapagkat si Herodes, oo, sinabi sa ebanghelyo, masamang tao dahil siya'y nakiapid sa kanyang hipag. Pero sa puso niya ay naroroon ang pananabik at kagaangan ng loob kapag si Juan Bautista ay nangungusap. Mayroon siyang kasamaan, pero may bahagi ng kanyang puso na bukas sa salita at kalooban ng Panginoon. Dangan nga lamang hindi siya naging maingat, at sa isang pagkakataon na siya'y nalingat, ayun, kailangan niyang pagbigyan ng pakiusap na ang ulo ni Juan Bautista ay maibigay sa isang batang magaling na nagsayaw. Pero napakinggan natin sa ebanghelyo na sa yugtong ito, patay na si Juan Bautista at si Jesus naman na kanyang narinig. At siya'y nalito. Naisip niya na, ito ba'y si Juan Bautistang muling nabuhay? O sino ang propeta na ito? Yang kalituhan, sa pagkakataong yan sana isang magandang sandali para makilala niya si Jesus ng malaliman at mula sa kanyang mabigat na pagkakasala sa pagpatay kay Juan Bautista at pakikisama sa hindi niya asawa, siya ay magkaroon ng matino at maayos na buhay. Pero alam natin na hindi doon nag-ending ang kwento ng buhay niya. Sayang. Sana po at lagi nating ipagdadasal na sana po ay pagkalooban tayo ng Diyos ng unang-una, karunungan. Sa lahat ng ating pinagdadaanan sa buhay, lagi natin sanang makita ang kamay ng Diyos na kumikilos. Sapagkat ang tagumpay, ang kasiyahan, nakalalasing din at mawawala tayo sa tamang pangangatwiran. Ang kabiguan naman at ang kalungkutan, umaagaw sa atin sa pag-asa at pananampalataya. Kaya mahalaga, ipanalangin natin at ating tanggapin ang biyaya ng karunungan na makita natin ang Panginoon lagi na sa lahat at sa bawat sandali ng ating buhay. At gayon din, hilingin natin ang biyaya ng katsagaan na sa lahat ng ito, hindi tayo bibitaw sa ating pagkapit o pagtanaw at pag-asa sa Diyos na ating hahantungan. At sumayin niyo po
minsan pa ang pagpapala ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo